Ang iba pang posisyon na sumasahod under Salary Grade 31 ay ang mga Constitutional Commission Chairman, Department Secretary, Executive Secretary at Solicitor General. Ang mga Constitutional Commission Commissioner naman ay nasa Salary Grade 30 na sumasahod ng 203,200 hanggang 226,319. Marahil nagtataka kayo kung bakit yan ang bumungad sa ating lahat dito. Tama, hindi ka nagkamali. Yan ang pag-uusapan natin. Bakit yan ang pag-uusapan natin? Sapagkat gusto kong itanong sa inyo kung interesado ba kayong malaman kung magkano nga ba ang sinasahod ng presidente, vice-presidente, congressman, senador, at kung sino-sino pa dyan sa gobyerno natin. Yan ang tatalakayin natin dito sa araw na ito para malaman talaga natin kung magkano nga ba yung kanilang mga sinasahod at yung mga benepisyo na nakukuha nila bilang isang politiko. Interesado ba kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ako interesado kaya ako itinapik ito ngayong araw na ito. Siyempre pagtyagaan ninyo, bago tayo magsimula, shoutout muna sa lahat ng mga viewers, subscribers, mga silent viewers, at syempre pa yung mga commentors natin dyan, yung mga suki natin. Maraming salamat po sa patuloy na suportan ninyo dito sa munting channel natin. Kung hindi man ako makapag-reply kagad, pagpasensyahan po ninyo, pero sisikapin ko po sa abot ng aking makakaya. Kailangan kong sagutin ang mga comments dyan sa baba. At syempre pa, hindi ligtas dito yung ating mga bashers. Mga bashers, pasok! Mayroon ako nakita dyan, pero hindi ko muna babasahin. Sa susunod ng mga video natin, ipapakita natin yung isang basher na nag-comment sa ating video. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas. Ano na? Ano na nga bang nangyayari sa Pilipinas? Ano na nga ba nangyayari sa bansa natin? Yan ang aalamin natin kung interesado kayo sa sweldo, kung magkano nga ba ang sinasahod, di ba? Pagka pumapasok tayo sa trabaho, kailangan nating malaman kung magkano ang sasahurin natin. Ito, yung sinasahod na mga sinasabi nating pinagkatiwalaan nating ibinoto natin noong nakaraang eleksyon at ngayong 2028, hihingi na naman yan ng mga boto sa atin. Alamin muna natin kung magkano talaga yung sinasahod nila at yung mga benepisyo na nakukuha nila rito. Sapagkat, kagaya na sinasabi natin dito, pero na taong bayan yung sinisweldo nila. Dapat tayo ang boss kasi tayo nagpapasweldo, pero hindi. Sa nangyayari ngayon, talagang sila pa rin ang boss. Akalain ninyo, di ba nakita naman ninyo yung nangyayari sa politika natin ngayon? Kung sino pa yung inaakusahan, siya pa yung magiging state witness. Kung sino pa yung tinuturing na mastermind, siya pa yung napakasarap ng buhay. Siya pa yung kayang magpatigil sa investigasyon sapagkat siya raw ay nagkasakit. Pero hindi ang pag-uusapan natin. Talakayin natin dito kung magkano nga ba ang mga sinasahod dito, mga ob-ob na ito. Ito yung sinasabi natin dito na kung magkano yung ibinabayad sa kanila doon sa trabaho naman na ginagawa nila. Tama ba kaya yung kanilang nakukuha doon sa mga ginagawa nila? Or kulang? Or sobra-sobra pa? Mas maganda panoorin muna natin ang video na ito at mamaya magbibigay tayo ng malupitang reaksyon. Ready na kayo? Eto, ipasok na natin ang video. Alam mo ba kung magkaano ang sahod ng ating mga pinakamataas na opisyal sa gobyerno ngayong taon? Tara, alamin natin ang detalye ng kanilang sahod at mga benepisyo. Ang sahod ng mga opisyal ng gobyerno sa Pilipinas ay nakabase sa salary grade o SG system. Ito ay mula sa SG1 hanggang SG33, kung saan ang SG33 ang may pinakamataas na sahod. Sa ilalim ng Salary Standardization Law 6 o SSL 6, may 4 na tranches ang pagtaas ng sahod mula 2024 hanggang 2027. Ngayong taon, nasa kailawang tranche na tayo. Narito ang listahan ng mga pangunahing posisyon sa gobyerno at ang kanilang kaukulang salary grade at buwan ng sahod para ngayong taon. Ang Presidente ng Pilipinas na nasa ilalim ng Salary Grade 33 na sumasahod ng 438,844 hanggang 451,713. Ang Vice President of the Philippines na nasa ilalim ng Salary Grade 32 na sumasahod ng 347,888 hanggang 398,686. Ang Senate President na nasa Salary Grade 32 na sumasahod ng 347,888 hanggang 398,686.
ang Speaker of the House of Representatives na nasa salary grade 32 na sumasahod din ng 347,888 hanggang 398,686. Ang Chief Justice of the Supreme Court na sa salary grade 32 na sumasahod din ng 347,888 hanggang 398,686. Ang mga Philippine Senators na nasa ilalim ng salary grade 31 na sumasahod ng 293,191 hanggang 334,059 kada buwan. Ang mga congressman or representatives na nasa salary grade 31 na sumasahod din ng 293,191 hanggang 334,059. Ang mga Supreme Court Associate Justices na nasa salary grade 31 na gayon din ang sinasahod na 293,191 hanggang 334,059 kada buwan. Ang iba pang posisyon na sumasahod under salary grade 31 ay ang mga Constitutional Commission Chairman, Department Secretary, Executive Secretary at Solicitor General. Ang mga Constitutional Commission Commissioner naman ay nasa salary grade 30 na sumasahod ng 203,200 hanggang 226,319. Gayon din ang Department Undersecretary na nasa salary grade 30 na mayroong 203,200 hanggang 226,319 kada buwan. Bukod sa kanilang buwan ng sahod, tumatanggap din ang mga opisyal ng gobyerno ng iba't ibang bonus at incentive tulad ng 13-month pay, katumbas ng isang buwang sahod na ibinibigay taon-taon. Ang mid-year bonus, karagdagang isang buwang sahod na ibinibigay tuwing kalagitnaan ng taon, depende sa pondo at kondisyon. Ang performance-based bonus, ang incentive na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 50,000 base sa performance ng individual at ahensya. Representation and Transportation Allowance na buwan ng allowance para sa opisyal na gastusin, nag-iiba depende sa posisyon at salary grade. Ang cash gift, karagdagang benepisyo tuwing Pasko, ang halaga ay depende sa posisyon at salary grade. Ang longevity pay, dagdag na 10% hanggang 20% na buwan ng sahod bilang gantimpala sa matagal na serbisyo. Mahalagang malaman ng bawat mamamayan ang sahod ng ating mga opisyal ng gobyerno upang mapanatili ang transparency at accountability. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang ating mga lingkod bayan ay binabayaran ng maayon sa kanilang serbisyo at responsibilidad. Ngayon alam mo na ang sahod ng mga pangunahing opisyal ng gobyerno ngayong taon. Anong inyong opinyon tungkol dito? Ngayon, alam na natin kung magkano ang sinasahod dito mga ob-ob na mga politiko na inilagay natin dyan sa pwesto mula sa presidente, senador, vice-presidente, congressman, speaker, senate president, etc. etc. Pero yung kukunin natin dito, yung pinaka gamit talaga, yung nakikita natin dito sa ating bansa, kagaya ng presidente, vice-presidente, senador, speaker at senate president, yan ang importante sa atin dito kung magkano talaga yung sinesweldo nila. Sa palagay ninyo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, nakakalula yung mga benepisyo nito, isa-isahin ko. I-recap ko lang para baka mamaya hindi ninyo nakuha. Kung hindi ninyo nakuha, ulitin ninyo itong video na ito para makuha talaga ninyo kung magkano talaga yung sweldo nila. Ito, uulitin ko, i-recap ko lang. Magsisimula tayo doon sa presidente. Sino ba presidente natin ngayon? Ito si Ngagba. O, magkano sweldo nito? Ito yung sweldo niya ngayon. 438,844. Pero tataas pa yan hanggang 451,715. Depende kung alin dyan yung mapupunta sa kanya. Ngayon, ganyang kalaki yung kinikita ng presidente ng Pilipinas natin. Eto pa, yung vice-presidente naman, 347,000. Kay BP Sara yan ha, kasi siya vice-presidente ngayon. 347,888 hanggang 398,686. Kada buwan po yan ha. Kada buwan yan. Ilista na ninyo para makompute nyo kung magkano yung makukuha nila sa buong isang taon or sa buong 3 taon, 6 na taon pala ang presidente at vice-presidente. Sa loob ng 6 na taon, kung ilan yung nakuha nilang pera sa ating bayan bilang sweldo nila sa kanilang pagtatrabaho. Eto ba? Senate President. Sino ba Senate President ngayon? Si Tito Escolbocol Soto. Nakikita nyo dyan. Ilalagay ko dyan yung mga pagbumuka nito mga ito. Ayan, ang kanyang sweldo, 347,888 pesos lang naman. Kada isang buwan. Pero pwede pa itong tumaas hanggang, kaya ang sabi doon, hanggang 398,686. Malamang, nakuha nila yan. Ngayon, ano susunod? Sunod dito,
yung Speaker of the House. Kasi ito yung pinaka-ulo sa Senate, si Tito Sen. Doon naman sa Congress, si Buji D. Ito yung sweldo niya, 347,888 pesos hanggang 398,686. Kung mapapansin ninyo, magkaparehas lang pala ang sweldo ng Senate President at saka yung Speaker of the House of Representatives. Magkaparehas lang sila ng sweldo. Napansin ninyo? Eto ba? Punta naman tayo sa mga Chief Justice. Ito yung Chief Justice. Halimbawa, sino ba Chief Justice dati? Di ba si Boying? Ito yung sweldo niya, 347,888 hanggang 398,686. Magkaparehas lang sila ng sweldo. Ito pa, senador. Ito, mga senador ito. Kasama dito si Lito Lapid kasi senador yan. Magkano ba sinisweldo ng kagaya ng senador natin na si Lito Lapid? Ito, pakinggan ninyo. Ang sweldo niya, 293,191 pesos to 334,059. Yan ang sinisweldo ng isang senador na kagaya ni Lito Lapid, Robin Padilla, etc. etc. Ito yung mga sinisweldo nila. Kahit tahimik sa Senado, at least mayroon kang 293,191 hanggang 334,059 pesos. Yan ang sweldo mo. Sa isang buwan yan, yung senador na hindi ka nagsasalita. Diba? Natawa kayo, ano? Eto ba? Isunod natin dito yung congressman naman. Si Congressman. Magkano kaya si Congressman? Eto. Panoorin ninyo. Pakinggan ninyo. 293,191 hanggang 334,059 pesos. May napansin ba kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Meron dapat kayong napansin. Yung congressman at saka yung senador, magkaparehas lang ng sweldo. Noong hindi pa natin alam ito, akala natin mas mataas yung sweldo ng senador sapagkat mas mataas naman talaga siya. Kumbaga, mas ahead siya kaysa sa congressman. Napansin ninyo? Nakuha ninyo? Pero ngayon, nalaman na natin na magka-level lang pala yung kanilang sweldo. Kaya pala, sinasabi ng mga congressman sa Senado na igalang naman ninyo, respeto naman ninyo yung aming kasamahan dito na si Congressman Martin Romualdez. Kasi nga naman, magka-level lang pala sila. At isa pa, kaya pala, takot na takot itong Itbulaga na ito at saka si Pinky sa isang tawag lang ni Martin Romualdez. Magkaparehas lang pala sila ng sweldo. Siyempre, isipin ni Martin, hoy, Itbulaga at ikaw Pinky, parehas lang tayo ng sweldo, pero mas mayaman ako sa inyo. Kaya, kung ano sasabihin ko, susunod kayo. Yun ang ginawa ng dalawang senador. Napansin niyo? Eto pa, tuloy natin. Meron pa dito yung mga sekretary, yung mga department secretary. Ang lalaki ng sweldo nito, pero hindi na natin pag-usapan yan. Wala natin pakialam dyan sa mga yan kasi hindi natin yan sila nakikita. Bibihira natin yan sila mapanood. Pero dito, mag-focus tayo dito sa mga politiko mula presidente, vice-presidente, senador, congressman, speaker, at saka senate president. Diyan tayo mag-focus. Talagang lalaki ng mga sweldo nito. Ngayon sa mga bonus, malulula kayo, sigurado ako rito. Ito yung mga bonus, mga bonuses kasi marami. Unahin natin yung mga plus 13-month pay. Meron din sila. Katumbas ito ng isang buwang sweldo nila. Pinagpapawisan ako kahit ang lakas na ng aircon dito dahil sa dami ng pera. Meron silang 13-month pay, katumbas ng isang buwan nila sweldo. Yun. Tapos meron pa silang mga bonus, kung ano-anong bonus. At meron pa silang cash gift. Napansin ninyo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Eto pa, hindi lang yan ha. Meron pa silang mid-year bonus. Sa kalahating taon, meron sila bonus. Halimbawa, kalahati, kasi 12 months yung isang taon. Every 6 months meron silang bonus. Mid-year ang tawag doon. So, ibig sabihin, month of June, may bonus na sila. Kaupo pa lang nila, may bonus kagad. Napansin ninyo? Diyan tayo bilib sa mga politiko na ito. Ito pa, hindi lang yan. Gusto nyo pa ng iba? Meron pa. Performance-based bonus. Depende na sa performance mo. Bibigyan ka pa rin ng bonus. Baka wala na, boss. Tingnan natin. Meron pa isa rito. Longevity pay plus 20%. Ang ibig sabihin nito kung gaano katagal ang serbisyo mo, meron kang plus 20% na makukuha. Halimbawa, itong si Ping Lacson at saka itong si Tito Soto. Ang tagal na nito sa Senado.
Dekada na ang inabot ito. So, ibig sabihin, nakakuha ito sila ng 20% bonus. Ganyan kalalaki ang mga kwarta, ang mga pera na sahod dito mga ito. Pero nagtataka tayo, bakit na-involve pa rin ito sa mga corruption? Bakit kaya? Kasi nga, ang tao talaga, hindi yan nakukontento. Mas malaki ang sweldo mo, mas malaki din yung gastos mo. Pag konti yung sweldo mo, of course, kukunti rin yung gastos mo. Nasubukan na natin yan. Halimbawa, yung balot vendor, kukunti lang yung naglalako ha, hindi yung stationary, yung naglalako talaga, yung ambulant. Kukunti lang yung kanyang income. Kukunti lang yung kanyang kita dyan. Pero, anong mga bonuses ang makukuha niyan? Wala. Nga. Hanggang dyan lang siya. Nagtrabaho ka bilang isang janitor. Kung magkano sweldo mo, minimum wage, yun lang makukuha mo. Yung bonuses siguro, merong 13 month or bonus lang. Pagdating ng December, yun ang makukuha niya. Wala na siya nung mayroon pa nga dito pala, yung mga travel expenses nila. Mayroon pa silang bonus na ganun. Kaya, kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, magsimula na kayo. Mag-practice na kayo para maging politiko. Magsimula kayo hanggang mula congressman. Sa susunod na mga video natin, kung nagustuhan nyo ito, uungkatin naman natin simula barangay captain, barangay tanod, basta barangay councilor, mayor, hanggang mayor siguro kasi natapos natin yung congressman, hanggang gobernador. Yan ang kukunin natin sa susunod natin mga video. Sana po nagbigay sa inyo ng munting kaalaman itong ating mukhang may tinamaan munting kaalaman itong ating video na ito. At with that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Puwera na lang. Teka lang, may tanong ako sa inyo. Anong masasabi nyo pala ngayong nalaman na ninyo na ganyan pala kalalaki yung mga sweldo nitong ating mga politiko, mga senador, presidente, congressman, etc. Kontento ba kayo sa kanilang mga ginagawa? I-comment ninyo dyan sa baba. Gamitin ninyo yung inyong karapatan. Kagaya ng sinasabi ko rito, karapatan nating lahat maglabas ng saloobin, opinion, kung ano pa man yan, ilabas ninyo para hindi naman sumikip yung mga dibdib ninyo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwede lang sa mga taong ang lalaki ng sweldo nila. Sana all. Ob.